Kamusta po kayo? Sana dumami pa kayo. Oo. Ako po yung anak. Ano ba yan? Nagtaka si nanay. Hindi naman yung si Marcoleta. Ako po yung panganay na anak at chief of staff po ni Kong Dante Marcoleta. Hindi nyo ba nababakas? Ano ba yan? Ayan. Ganun ba? Ayan. O, kumusta naman po kayo dyan? Ako po napadaan lang. Diyan lang ako sa mall. Buti na lang napadaan ako dito. At ako ay kaisa ninyo. No, sa pagtatanghal ng katotohanan at paglalaban ng karapatan ng mga kababaihan. Alam nyo naman ang nangyari kay Attorney Zuleika Lopez. Hindi naman siya kriminal. Ha? Ha? Di Pinday. Alam nyo ba, sasabihin ko lang, nung Friday night, 11:56 PM, tinawagan ako ni VP Sara. Medyo trembling si VP Sara, sabi niya, nakasama niyo ba si daddy mo? Kasi andito isang truck ng pulis. Hahakutin na nila si Attorney Lopez at dadalhin sa Women's Correctional. Sabi ko, anak ng tibaklong naman. Hindi naman convict yan, bakit nyo dadalhin doon? Yes! Ha? Ano nangyari? Kung nabasa nyo lang yung order niya nirelease ng House, hindi ko alam, baka Kinder ba o prep yung nag-prepare ng order na yon? Hindi ko alam. Kahit siguro prep, hindi maiintindi yung order na ginawa niya. No, masyadong, hindi ko alam. Nakakabobo. Hindi ko alam bakit ang mga namumutawi ngayon sa Kongreso, mga convict. O ayun, nandito pala si VP Sara, meron minsan ihahatid sa atin. Hello po, Vice Sara, Vice VP, nandito po kami, kasama ko po si Congressman Marcoleta, yung anak. Si Atty. Paulo po nandito. Medyo may delay. Ayan. Dito pala si Nilo. VP, so, andito po yung mga tao ngayon. Andito rin ang si Attorney Paulo Marcoleta. Guys, online po, nandito si VPN. May mensahe po siya sa'yo. Sa inyong lahat. Ayan, sa ating lahat. VP, take it away. Ayan. Ayan, pakinggan na po natin siya. VP, hey. Sa aking mga kabayan, nandiyan po sa online, social media. Nagpapasalamat po ako sa inyong suporta sa akin. Yes. At nagpapasalamat po ako sa pagprotekta niyo. Una-una po kay Sec. Zuleika Lopez. Yes. Sa lahat po ng mga first president na Vice President. Lalo-lalo na po pass na meron na naman po meeting doon sa House of Representatives na Committee on Good Governance. Nagpapasalamat din po ang pamilya ng Zuleika Lopez. Lalo-lalo na Ito muna. kanya. Alam po natin, malaki po yung trauma. Wait lang.
magbigay sa paalala sa ating mga kababayan tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan kung ano yung nararamdaman natin ang gusto natin makita mula sa ating gobyerno. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Kung maalala niyo po, hindi ako sumama o sumali kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal sa Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Bumita ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakikira, pinamay o nagipagpagpindi ako sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan. Ang dami panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas, dapat ay tinutupad yun. Dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Base sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Ano man ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa justisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, halinaw, kapayapaan sa bayan. Politiko, dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat dapat para sa isa-isang lahat at mapayapang lipunan. Mga kababayan, nararamdaman mo kung ano yung tagal yun ang nararamdaman. Sinubukan ko na magtrabaho na ayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte, Inday Sara Duterte, dito sa inyo ng trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero, ano nangyari? Pinastos ang budget ng Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAP, papunta sa PICAM, papunta sa batas. Makikita natin yun. Dapat hinihingi
ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, kahit anong test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat, magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President. Ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Diba? Yes. Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Yun lang, okay na. Wala na kayong makuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At papakita namin sa inyo na matino kami. Ipapadagdag kami lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President. Ayaw nila tayong tingilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yun. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Pero ang mga mayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi
ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat-dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat, peaceful assembly sa ilalim ng freedom of speech. Yes! Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Mahal na mahal ka namin, VP. Maraming salamat, Vice President. Mabuhay ang Duterte! Mabuhay ang Duterte! 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 Okay, salamat po. At ngayon naman po, ibalik po natin sa isang maisog ng ating bansa ang representante at anak ni Attorney Dante Marcoleta. Palakpakan po muli natin. Ipagpapatuloy ko lang po yung sinabi ko kanina. Alam niyo po, nakakabingi ang katahimikan ng mga human rights champion ngayon. Ha? Ngayon, meron pong clearly na na-violate ang rights. Isang abogada, may kakayang ipaglaban ang kanyang karapatan, pero tignan mo ang ginagawa sa kanila. Paano pa kaya tayo, mga ordinaryong tao? Ha? Pag tayo hinaras nila, ganun-ganun na lang. Nasaan nung maiingay ng mga human rights champion na pinaglalaban ng mga karapatan ng mga adik, karapatan ng mga terorista, karapatan ng mga kalaban ng lipunan? Mag-ingay kayo ngayon dahil halatang halata kayo na wala kayo sa hulog. Sana sa totoo lang tayo. Kung paglalaban yung human rights, lahat ng human rights ng mamamayang Pilipino, hindi lang yung political opponent nyo ang inyong ididiin. Dahil halatang halata kayo, wala kayo sa katwiran. Ayan. Ayun po. Hanggang anong oras po ba tayo dito? Walang tulugan? O sige. Kailan tayo magsasama-sama muli? Araw-araw. O sige. Kakain muna ako. Pwede ba? Kasi kanina pa ako walang kain eh. May dala ba kayong kopya? Wala bang pakopya dyan? Ninakaw pa mo biya! Bukas na bukas, haharap ang aking tatay sa Quadcom. Sana naman wag silang maging Duadcom. Harapin nila ang aking tatay. Ipakita nila ang katwiran. Ewan ko kung may katwiran silang ipapakita. Ha? Ang aking tatay, tinanggal nila para hindi makapagsalita. Oh, ano to? Silent martial law? Tinanggal sa 5 komite? Ano yun? Naduduwag kayo? Hindi kayo makipaglaban ng harap-harapan? Ha? Batas sa batas? Hindi nyo kaya? Ayun. Magpaliwanag kayo bukas kung kaya nyong harapin ang tatay ko. Lagot kayo sa tatay ko. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat. Mabuhay! Attorney Dante Marcoleta! Thank you po. Okay, yung daddy niya, na si Attorney Dante Marcoleta, yun po yung kasalukuyang congressman po ng Sagip Party List. Yun, tama. Okay? Tama. Okay, ito po ang good news nun. Yes. Okay, si Attorney Paulo Marcoleta, siya po yung first nominee ng Sagip Party List. Yun, suportahan po natin ang Sagip Party List. Ang second nominee po ay yung boss ko na si Boss Jopel Balmosena, na anak po ni Yusek Balmosena. Napakasipag na Yusek sa buong Pilipinas na nag-resign na rin. Kung sino pa yung mga matitino na naglilingkod,